pagsunod sa mga bagay na dapat ang inuuna natin ay ang Panginoon. Katulad ng ating mga material na bagay. So yung buhay na pinagkakakitaan natin na nagagaling sa Diyos, dinideklara natin na lahat ng to ay galing sa Kanya. So, ganun din po, kahit na hindi natin alam kung saan tayo madalas kukuha, magandang isipin na si Lord pa rin ang magpo-provide sa atin. No? Hindi naman natatapos yung favor ni Lord kung nakapagbigay ba tayo o hindi. Pero dapat po nating sikapin na dapat meron tayong inilalaan kung ano yung para sa Diyos at kung ano yung para sa atin. Maraming salamat po at samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na binigay niyo sa amin, Lord. I pray na ingatan mo ang bawat ika po na ibibigay ng bawat isa dito, Lord God, para sa expansion, Lord God, ng iyong kariyan at paggamit ng mga bagay na kailangan namin dito sa sambahan, Lord God. Lord, ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng siksik-digdig at umaapaw sa puso ng bawat isang ibigay. Ganyan din po sa bawat isang narito, Lord God. Sikapin po namin, Panginoon, na matutunan magbigay ng portion, Panginoon, na para sa iyo, Lord God. Ito po kami sa madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen? So we're going to sing a song about giving. Let's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord from your heart, give your best. Give unto God. You will be blessed. Hindi po, magandang umaga po sa ating lahat. May mga bagong muka, may mga familiar faces na dating ba. Bagong-bago pa din. Welcome po natin sila sa gawain ng Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay dumako sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kung may Biblia po kayo, may pagbukas po kayo sa aklat po ng Exodo, chapter 20, verse 17. Exodo chapter 20 pa rin po. Pero verse 17, dito na po tayo sa pinakadulo ng ating pong pag-usapan sa putos. Diyan na po kayo. Tayo po tayo at basahin po natin ng sabay-sabay. Sige po, English man yan o Tagalog. Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 17, huwag mong pagnanasang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Huwag mong pagnanasang maangkin. Panginoon, patuloy namin dalangin sa pag-aaral po ng iyong banal na salita sa umagang ito, Lord God. Buksan niyo po ang aming mga puso, Panginoon, na sa ganun ma-receive namin, Panginoon, yung katotohanan na nagmumula sa iyo. Itago mo pong iyong lingkod sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lamang po ang siyang na mausap sa amin. Sa bawat sasabihin po ng iyong lingkod, hayaan mo, Lord God, na ikaw po ang siyang makita. Conviction mo, Panginoon, conviction ng Holy Spirit nung siyang maghari sa amin at hindi yung salita ng tao. Ganun din po dalangin namin na hindi lang kami maging tagapakinig sa umagang ito, kundi may sa buhay namin, Lord God, kung ano yung matututunan namin sa iyo. Ayaw namin sayangin yung oras namin dito na nakikinig kami tapos paglabas ganun pa rin, Lord God.
Nais namin magkaroon ng pagbabago sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. We open our hearts, Panginoon. We open our minds to your word, Panginoon. This is your day, Panginoon. Hayaan mong maluwalhati ka sa araw nito. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Hindi ko po alam kung bakit, pero base dun sa binasa nating talata, napapanahon yung mensahe ng Panginoon sa atin. No? Pagnanasa sa sambahayan ng iyong kapwa o karapatan ng iyong kapwa. Sa ibang translation po is pag-iimbot. Matinding pag-iimbot o matinding pagnanasa. Hindi ba yan yung usapin ngayon sa Senado? Mainit na pinag-uusapan po ngayon. Dahil sa mga taong may kayamanan naman na, pero hindi sila makontentong sa kung ano meron sila. Naghahangad pa rin sila ng marami. At para bang wala silang kasapatan sa kanilang mga puso. Wala silang, hindi sila marunong makontento. Sabi nga doon, hindi enough yung isang kotse para sa 4 na anak. Kailangan 40 plus na dekalidad at imported na sasakyan. Pag nakikita po natin yung balita, grabe po yung kasakiman at nakakagalit po na makita na may mga ganong klaseng tao. Pero alam niyo po ba na halos wala din naman tayong pinagkaiba sa kanila? Ngayon may rally ata doon. Pero nagagalit ang mga tao, maraming nagagalit na tao dahil sa corruption. Pero alam niyo po, hindi tayo naiiba sa mga ganon. And I believe sa umagang ito may gustong ituro sa atin ng Panginoon. Kaya buksan po natin ating mga puso as we listen to His Word this morning. Gawin nating salamin po ang salita ng Diyos na makita natin yung tunay nating kalagayan sa harap ng banal na Diyos. Ano pong napansin natin sa huling utos ng Panginoon? At bakit ito huli? No? Bakit yan yung hinuli ng Lord? Yung title po ng pag-uusapan natin ngayon is The Sin That No One Sees, ang kasalanan na hindi nakikita. Covetousness and the call to be satisfied in Christ. So meron po tayong famous line na save the best for last, no? Madalas may hinuhuli tayong mga bagay para para magbigay ng climax, para magbigay ng diin, para i-reserve yung pinakamahalaga o birang closure sa lahat. Dito po sa 10 Commandments po, ginawa closure ng Panginoon itong utos na ito. Do not covet. Sabi mo sa katabi mo, do not covet. Ibig sabihin, huwag kang magnanasa ng hindi sa'yo, ng nasa kapwa mo. Huwag mong pagnanasama ang king yung nasa kapwa mo. Sa 10 Commandments po, karamihan po dyan, yung 6 o yung 5, ay tinatawag po na visible sins. Visible sins, mga kasalanan na nakikita po sa gawa. For example, kapag pumatay ka, di ba sabi, huwag kang papatay. Pag pumatay ka, makikita ng tao. Kapag nagnakaw ka, mahuhuli ka. Sabi doon, huwag kang magnanakaw. Pag nangalunya ka, mahuhuli ka din. No? Kahit ngayon, mahuhuli ka pa din pag nangalunya ka. Ano pa? Pag hindi mo ginalang yung mga magulang, makikita yan ng ibang tao. Anong kaparusahan sa hindi marunong rumispeto sa magulang? Matayan sa lumang tipan. No? Marami pa yung 5 na yan. At itong pang-6 na ito, na pinaka-10 utos na huwag mong iimbutin o huwag kang magnanasa, ay ito po isang kasalanan na hindi agad nakikita. Hindi siya visible sin, pero sin siya. At hindi po ito isang uri lang ng kasalanan, kundi ito po yung root. Ito yung ugat ng lahat o ng maraming kasalanan. Covetousness leads to idolatry. It leads to adultery, theft, and even murder. At hindi po ito simpleng kagustuhan. Itong pagnanasa na sinasabi dito, hindi lang ito simpleng kagustuhan, kundi malalim na pagnanasa na may kasamang dissatisfaction sa kalooban ng Diyos. Meron din. Ayan. Hindi po ito simpleng gusto, kundi isang malalim na pagnanasa na may kasamang dissatisfaction sa kalooban ng Diyos. Tingnan natin yung katabi natin. Akalain mo bang gahaman yan? Diba hindi? Ayun yung isang sa mga word nun na pag-iimbot o pagnanasa, gahaman, saking. Akalain mo bang matindi magnasa yan? Diba? Pwede po tayong nakaupo dito sa loob ng church, mukha tayong mabait, nakangiti, mukha tayong marangal, pero sa ating mga puso, puno tayo ng pag-iimbot. Puno tayo ng pagnanasa, pag-iinggit at dissatisfaction. Sa harap ng tao, madaling maging banal. Magmukhang banal, pero sa harap ng Diyos, lahat tayo ay guilty. Sabihin mo sa katabi mo, guilty tayong lahat. So marami pong dahilan bakit nagnanasa ang isang tao. Pero ang pinakadahilan po ay hindi pagiging kontento sa Panginoon.
Mga kapatid, dito po ang dahilan kung bakit napaka-importante po ng utos na ito na pag-aralan natin. Sapagkat ipinapakita po dito na ang Diyos ay hindi lang tumitingin sa gawa, kundi sa puso natin. Ang problema natin bilang mga tao ay hindi lang sa kamay, hindi lang sa dila o sa bibig, kundi sa ating mga inner desires. Inner desires or uncontrolled selfish desire. Mga pansariling kagustuhan. Kaya tayo naghahangad, kaya tayo nagnanasa ng ibang bagay kasi iniisip natin na pag nakuha natin yung bagay na yun, magiging masaya tayo. And God wants us to be happy. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Diyos maging masaya ka. Diba? Kaya nga itinuturo niya sa atin ito, itong utos na ito, na yung kasayahan o yung kasapatan, yung contentment, mahanap natin yan sa Panginoon. Meron po isang kwento, merong isang empleyado. Sabi niya sa kanyang boss, alam mo boss, kung sakaling magkakaroon ako ng 100,000, magiging masaya na ako. At naantig yung kanyang boss. Sabi niya, alam mo, ngayon lang ako nakatagpo ng taong kagaya mo. Na bigyan ka lang ng 100,000, magiging masaya ka na, magiging kontento ka na sa buhay. So dahil natuwa yung boss, binigyan siya 100K on the spot. Chinekehan siya. 100K. Hulaan niyo kung ano sinabi ng empleyado sa boss niya. Nung pag... Ano? Diba? alam nyo. Ibig sabihin. Diba? Sana ginawa akong 200. Sana ginawa akong 1 million. Diba? Ayan yung kalagayan po ng tao. Kalagayan natin. Kahit meron na tayo, naghahanap pa tayo ng iba. Ano po yung ini-state ng command? Unang point po, the command stated. Huwag mong pagnanasahan ng sambahayan ng iyong kapwa. Huwag ang kanyang asawa, ang alilang lalaki o babae, mga baka, aso, anumang pag-aari niya. Yung Hebrew word po ng salitang kovet ay, kita nyo? Chamad. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang chamad. Huwag kang magnanasa. Huwag kang chamad. Do not covet. Ito po yung strongly desire to lust after and to delight. Kita nyo ba? Now, ito pong word na to, pwede siyang positive or negative sa kanyang definition. Depende sa context. Pero base sa talata, sa context po na binabasa natin sa Exodo, malinaw na negative yung tinutukoy ng Panginoon dito. Negative siya na pagnanasa. At mapapansin natin, bakit sinama pa dun yung sambahayan? Yung asawa, yung alilang lalaki, yung baka, yung asno. Bakit sinama pa dun? Ang sinasabi po ng Panginoon, huwag natin pagnasahan yung asawa, trabaho, bahay, kotse, negosyo, savings account, o kahit anong ari-arian ng kapwa mo. Bakit yun yung sinasabi ng Panginoon? Dahil ang katotohanan po, walang limitasyon ang pag-iimbot ng tao. Walang limitasyon ang pagnanasa ng isang tao. Now, mga kapatid, hindi masama na magkaroon ng desire. Hindi masama na magkaroon ng desire, pero nagiging kasalanan nito kapag nagnanasa ka na ng hindi sa'yo. Hindi ka na nagiging kontento sa binibigay sa'yo ng Panginoon. At nagnanasa ka ng mas mataas kaysa sa Diyos. Kaya po itong huling utos na ito ay kakaiba. Dahil hindi ito tungkol sa gawa, ito po ay tungkol sa ating mga puso. Tingnan natin yung puso po ng kautosang ito. The heart of the command. May pagbukas po yan sa Roma chapter 7 verse 7. Roma chapter 7 verse 7. Si Pablo po yung nagsasalita dito. Ang ibig bang sabihin nito yung kautusan ay masama? Hindi. Kaya lamang kundi dahil sa kautusan na hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung paano pagnasaan ang pag-aari ng iba kung hindi sinasabi ng kautusan na huwag mong pagnanasaan ang pag-aari ng iba. Unang point na makikita natin dito, it targets the heart. It targets the heart. Next button. Coveting is something beyond action. Coveting is something beyond action. Lahat mo ng ibang utos, pwede natin siyang sundin sa labas. Huwag ka magnanakaw, pwede naman tayo hindi magnakaw. Huwag kang papatay, madali yun kung mabait tayo. Diba? Pwede natin siyang sundin sa labas kahit hindi sa loob. Although nung mga last week po pinag-aaralan natin,
tinignan natin yung utos ng Diyos sa mismong loob, yung mismong puso ng utos, hindi sa literal po na definition niya. Kasi kung titingnan po natin siya sa literal po, una-una hindi tayo mga Hudyo. Hindi tayo mga Hudyo, mga Pinoy tayo. So, ang Ten Commandment po, diretso po siya sa puso ng tao. Paano natin malalaman kung may pagnanasa o pag-iimbot ang puso ng isang tao? O paano ko malalaman kung may pag-iimbot ako? Una po, pag hindi ka na masaya kung anong meron ang kapwa mo. Pag hindi ka masaya kung ano yung achievement ng kapwa mo, ibig sabihin may pag-iimbot ka, may pagnanasa ka, nagko-covet ka, naiingit ka. For example, sa mga estudyante po, nakapasa yung kaibigan mo sa exam. Anong sasabihin nung may pag-iimbot? Sana all, nangopya yan, no? Nag-cheat yan. O kaya may nagparada na magandang sasakyan na kapitbahay mo sa harap ng bahay mo. Ay, kurakot yan. Utang yan. Inakaw yan. Ganun tayo, di ba? O kaya na-promote sa trabaho yung katrabaho mo. Sip-sip yan. Di ba? Meron tayong mga pag-iimbot sa ating mga puso. Yan po yung indication paano natin malalaman na tayo ay may pag-iimbot. Sabi nga ni Pablo dun sa binasa natin, yung utos po na yun na nagbukas sa mata niya sa isang malalim na kasalanan. Si Pablo po, isa po siyang Pariseo, masigasig, relihiyoso, pero tinamaan siya dito sa utos na ito. Nakita niya coveting is something beyond action. Sa panahon po ni Pablo bilang mga Pariseo, ang pangkaraniwang pananaw po ng mga Hudyo sa kautusan ay panlabas. Ibig sabihin nakatuon yung pagsunod nila sa kilos, gawa at sa ritual. Halimbawa, huwag kang papatay. Sabi ng Panginoon, huwag kang papatay. Basta hindi ka literal na pumatay ng tao, ibig sabihin, excuse ka dun sa kasalanan na yun. Pero last time na pag-aaralan natin yan, mag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo, pumapatay ka na. Pero sa mga Hudyo, sa mga Pariseo, mababaw yung kanilang pagtingin doon. Kaya't marami pong Hudyo ang naniniwala na kaya nilang tuparin ang kautusan at maging matuwid sa harap ng Diyos. Pero itong kasalanan ito, itong coveting, isa itong kasalanan na itatago sa mata ng tao pero hindi sa Diyos. Saan po muli tumitingin ang Panginoon? Sa puso ng tao. Ang utos po ay hindi lang tumutukoy sa panlabas na aksyon kundi sa panloob na pagnanasa ng puso. Hindi natin kailangan magnakaw para malabag ito. Kapag sa isip mo, sa puso mo may inggit ka o pag-aangat ng bagay na hindi sa iyo, ikaw ay nagkakasala na. Kaya si Pablo, tinamaan siya dito. Napagtanto niya na hindi sapat na mabait lang siya panlabas. Makasalanan pa rin pala siya sa loob ng kanyang puso. Mga kapatid, gaanong karaming kasalanan po ang natatago dahil hindi nakikita ng tao? Tandaan po natin, nakikita ito ng Diyos. Maaari tayong magtago sa tao, pero hindi sa Diyos. So, it targets the heart. Pangalawa po, it reveals our idols. It reveals our idols. Sabi po ng Colossians chapter 3 verse 5, covetousness is idolatry. Covetousness is idolatry. Kapag may mga bagay po tayo na hindi mo makuha at hindi ka kontento hanggat wala yung bagay na yun, ibig sabihin yun ay Diyos-Diyosan mo. Halimbawa, may mga tao po na hindi masaya hanggat wala sila ng malaking bagay. Hanggat hindi din sila kinikilala o pinapansin ng iba, hindi sila masaya. Naalala ko yung story ni boss sa akin dito. Napadaan siya sa SM. May nag-alok ng relo sa kanya na halagang 500,000 na relo. Sabi niya, sir, sale po ito. 250,000 na lang po, dating 500,000. Sabi ni boss sa akin, oh, talaga? Patingin, anong oras na dyan? Tinignan niya, 2:00. Tinignan niya yung relo niya, oh, 2:00 din, 2:05. Sabi niya. Di po ba, nakita natin dun yung pagiging kontento ng tao. Kasi parehas naman talaga ng oras ng relo. Kahit ano pang brand yan, pare-parehas lang yan ng oras. Pero bakit may mga tao na mas gusto nila yung ganong kabongga ng mga relo para mapansin ng iba, para may pagyabang sila. Meron pong step o merong progression of covetousness. Tingnan natin ito. 5 steps of covetousness. Una, C. May nakita kang bagong model ng phone. For example lang po. Kakabili mo lang ng phone last month. Tapos ang cellphone mo is iPhone 13. Tapos ngayong month lumabas yung iPhone 13s, no? Nag-i-scroll ka lang nag-i-scroll ka lang sa cellphone. Tapos nakita mo yung model ng phone na yun. Sasabihin mo,
Ay, bakit kaya pinapakita ng Lord sa akin to? May dahilan. No? May dahilan, sinabi to ng Lord. Spiritual ka eh. Nakita mo. Pangalawa, nag-think, nag-isip ka na. Nag-conclude ka na kailangan ko to, deserve ko to. Kasi yung iPhone 13s hindi siya nababasa. Yung iPhone 13 nababasa. No, ganun. So, nag-isip ka na, kailangan ko to, deserve ko to. Pangatlo, in-entertain mo na. Ang mga tao po, pag meron tayong gustong-gusto, you will find several ways to have it. Marami tayong dahilan para makuha natin isang bagay kung gustong-gusto natin. For example po, kung kalooban ng Diyos, yung example natin sa cellphone. Lord, kung kalooban mo na magkaroon ako nitong iPhone 13s, kahit may iPhone 13 na ako, alisin mo yung desire sa puso ko kung hindi ito yung kalooban mo. Pero hindi mawawala yung desire na yun. Kasi bakit po? Kasi tayo yung inutusan na huwag tayo magnanasa ng mga bagay. Maging kontento tayo sa kung ano meron tayo. So, hindi inalis ng Lord yung desire. Ngayon na nag-conclude ka na, nag-rationalize ka na kalooban to ng Lord. So, bibili ka ngayon using credit card. So, swipe mo. May cellphone ka na, pero dahil sa lumabas si 13S, may nag-offer sa'yo ng credit card na hindi na kailangan ng documents, wala nang babayaran, feeling mo smooth lahat, feeling mo kalooban ng Panginoon, dumating ngayon yung bill. Dumaing ka ngayon sa Panginoon, Lord, pwede kong bayad. Sasabihin sa atin ng Panginoon, sino nagsabing will ko yan? Wala ka naman makain eh. Di ba? Nag-rationalize ka, tapos nag-act ka na. Yung panglima, nag-act ka na. Tapos, yung action natin, ginagamit natin ng Diyos to justify and excuse our actions. Very, very mali. Yan po yung step ng covetousness. Isa pang example, sa mga kababaihan. Lord, siya talaga yung gusto kong asawahin. Gusto ko siya. Unang-una, hindi believer. Hindi nakilala sa Panginoon. Gusto ko siya. Siya na yung gusto ko mapangasawa. Tapos, nandun ka na, nung ikakasal na kayo, nalaman mo may asawa pala. Sasabihin mo, Lord, kala ko will mo. Sasabihin sa kanya ng Panginoon, sa sobrang kagustuhan mo, anak, hindi ka na nag-investigate. Hindi ka na nagtanong ng Senomar, hindi ka na nagpa-counsel. Marami pong manluloko sa mundong ito. And God wants to save us. God wants to protect us, kaya niya binigay itong utos na ito. Tandaan po natin ito, pag mayroon tayong strong desire, you have to think twice or even more times. And as for counsel, be careful po, maingat tayo. Pag meron kang gustong isang bagay, no, think twice or even more times. Tapos manghingi ka ng counsel sa mga pastor. So, yun po, yung pangalawa. Pangatlo po, it breaks contentment with God. It breaks contentment with God. Sabi po ng Hebreo, chapter 13, verse 5, keep your life free from the love of money and be content with what you have. For He said, I will never leave you nor forsake you. Pansinin po natin, ang ugat po ng covetousness ay hindi kakulangan ng gamit. Ang ugat ng pagnanasa ay hindi kakulangan ng gamit, kundi kakulangan ng tiwala sa Diyos. Hindi po pera, hindi ari-arian, hindi yaman ng kapitbahay ang problema. Ang problema yung puso natin na hindi nakukontento sa Diyos. Kasi kung sa tutuusin lang naman po, lahat po tayo may dahilan para maghanap ng iba. Lagi tayong may makikitang mas maganda, lagi tayong may makikitang mas bago, o mas marami. Pero ang tanong, kailan sapat ang sapat? Kailan magiging sapat ang sapat? Kapag ang tao po walang tiwala sa Diyos, wala pong bagay sa mundo makakapagpuno nito. Pero kung si Kristo ang kasapatan ng puso natin, kahit kaunti lang ay nasa kamay mo, ramdam mo ang kasaganaan. Marami pong magpapatotoo sa atin yan. Kahit wala nang makain, nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. At totoo yung kanilang pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi po peke. Sabi po ng binasa nating verse, I will never leave you nor forsake you. Isa sa mga famous verse din, at memory verse, at life verse din ng iba. Ibig sabihin po, ang dahilan ng pagiging kontento ay hindi dahil may pera tayo, hindi dahil mayaman tayo, hindi dahil kompleto tayo, kundi dahil kasama natin ang Diyos. Doon po nagkakaroon ng contentment ang isang tao pag sapat na sa kanyang Panginoon. Isipin po na ninyo, ano pa ba ang kulang sa ating mga buhay kung ang Diyos na may-ari ng lahat ay kasama natin? Nakarang pinanood ko yung video natin nung Christmas party, sabi ni Ma'am Marina doon.
Sinong hindi aayaw pag hindi mo kasama ang Diyos? Sino nga bang hindi aayaw pag hindi mo kasama ang Diyos? Kapag nag-iimbot po tayo, pag nagnanasa tayo sa iba, para nating sinasabi na, Lord, hindi sapat yung binibigay mo. Hindi sapat yung plano mo, hindi sapat yung presensya mo. At doon po nag-uugat ang lahat ng kasalanan. Dahil wala kang bagay, hindi dahil wala kang nung bagay, kundi dahil wala kang tiwala sa kabutihan ng Diyos. May hamon po sa atin sa umagang ito. Manampalataya tayo na sapat ang Diyos at hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man. Kung siya ang kasama natin, wala tayong dapat ikatakot. Sabi mo sa katabi mo, kung siya ang kasama mo, wala kang dapat ikatakot. Eh, walang trabaho. Ano yun? Matatakot ka na? Maghanap ka ng trabaho. So wala, pagkasama natin ng Panginoon, wala tayong dapat ipag-alala, wala kang dapat kaingitan. Hindi yun naingit eh. Ang puso po na marunong magsabi na sapat na si Kristo ay pusong malaya mula sa pagkakalipin ng pag-iimbot. Kaya ang tanong ko sa atin, sapat ba si Kristo para sa atin? Kapag siya na lang ba'y natira sa atin, kontento pa ba tayo? Kung ang sagot po natin ay oo, dahil siya ang aking kayamanan, yun po ang tunay na kalayaan. At doon may kita ang tunay na kasiyahan. Dati pangarap ko manalo 700 million eh. Pero nawala yun nung niaral ko to. The danger of covetousness, pangatlo po. The danger of covetousness. Ano yung ano? Una po, it breeds discontent. It breeds discontent. Sabi ng mga ngaral, chapter 5, verse 10, He who loves money will not be satisfied with money. Mga ngaral po. Opo, nanganganak ng discontentment. Sabihin may bunga. Pag tayo'y nagnanasa sa iba, lumalaki yung ating pagiging sakit. Ang tao puno ng pag-iimbot o pagnanasa ay laging kulang. Kahit gaano karaming nasa kamay niya, lagi pa rin siyang uhaw. Para siyang balon na walang laman. Kahit gaano karaming tubig yung ibuhos natin, hindi siya napupuno. Pansinin nyo, yung mga mayayaman, kahit mayaman na sila, naghahanap pa rin sila ng kayamanan. Hindi nagiging sapat sa kanila yung kayamanan. Kasi hindi naman talaga kailanman magiging sapat ang pera sa buhay ng tao. Si Kristo lang po magiging kasapatan sa buhay ng tao. Ganito po ang puso ng sakim. Ang puso ng sakim nakatingin palagi sa wala. Kung ano yung wala siya, doon siya lagi nakatingin. At hindi siya marunong magpasalamat sa kung anong meron siya. May bahay ka na, pero mas iniisip mo, mas maganda yung bahay ng kapitbahay. Binigyan kayo, di ba? Binigyan kayo pare-parehas square meter ng bahay na tatayuan. Pero nakita mo, mas malawak pa yun sa kanila. Ayos, lakas pick up pa, di ba? Mga ganun tayong issue dyan. Kaya, may pag-iimbot tayo, may pag-iinggit tayo, no? May pagkain ka na, pero naiinggit ka pa rin sa lamesa ng iba, sa pagkain ng iba. At ang mas malalim na problema, kahit nakuha mo yung bagay na yun na inaasam mo, hindi ka pa rin masaya. Hindi pa rin naging sapat. Nagangad ka pa rin. He who loves money will not be satisfied with money. Totoo ito, hindi lang sa pera, kundi sa lahat ng bagay sa mundo. Kapag pagnanasa o pag-iimbot ang laman ng puso natin, hindi tayo kailanman magiging kontento. Lagi tayong may nahabol, pero hindi natin kailanman mahuli. Para bang kayod ka ng kayod, hanggang sa nagkasakit ka na lang. Kasi aim mo, pera. Aim mo yumaman. Maging ano po tayo, maging kontento tayo sa kung anong binibigay sa atin. Ang pag-iimbot po ay hindi lang kasalanan. Isa po itong bitag. It robs you of joy. Ninanakaw nito yung ating kaligayahan, kagalakan. It blinds you from gratitude. And it makes you restless. Kasi lagi mong iniisip ang wala kaysa magpasalamat sa meron. Pangalawa, it destroys relationships. Ayan. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 2, you desire and do not have, so you murder. Mapatay kayo. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. Ang pag-iimbot po, ang pagnanasa ay hindi lang personal na kasalanan. Ito po ay laso na sumisira sa relasyon. Kapag ang puso po natin puno ng inggit at pagnanasa, natural na bubunga ito ng galit, nagbubunga ng alitan, at nagbubunga ng pagkakawatak-watak. Nainggit ka dun sa kapatid mo kasi siya lang yung kinakausap lagi ni pastor. May favor sa kanya si pastor.
Nagsisimula kang mainggit. Nanganganak po dun yung galit, yung alitan, pagkakawatak-watak. Ilang pamilya po yung nabalitaan nating nasira dahil nainggit sa mana ng iba. Sa probinsya, nagkakapatayan pa pagdating sa mana. No? Sa lupa na binigay ng magulang. Ilang magkakaibigan yung naghiwalay dahil sa pagnanasa ng bagay na hindi naman sa kanila. Ang covetousness po ay parang apoy, nagsisimula sa maliit na inggit, pero kalaunan kayang sunugin ng matibay na relasyon. Kapag ang puso po natin nakapokus sa mga bagay na wala sa atin, sisimulan natin kamuhian ng mga taong meron nito. Nawawala yung pagmamahal at napapalitan nito ng inggit. Nawawala ang kapatiran at napapalitan ng kompetisyon. Mag-ingat po tayo sa kasalanan ito. Kaya kapatid, bantayan po natin ang ating mga puso. Sabi mo sa katabi mo, bantayan mo yung puso mo. Huwag kang mag-iinggit, huwag kang mag-iimbot na nasa nang wala ka. Ang pag-iimbot po ay hindi lang laban sa Diyos, ito ay laban din sa ating mga kapwa. At kung hindi natin ito sisipain palabas, ang kasalanan ito, unti-unti nito dudurugin ang mga relasyon na dapat sana pinangangalagaan natin. Pangatlo, it leads to greater sins. Marami pong mga karakter sa Bible, kaganapan sa Bible na dahil sa simpleng pag-iimbot o pagnanasa, nasira ang lahat. Ang pag-iimbot po ay nananatiling maliit, pero kapag hinahayaan natin ito, lumalaki ito, lumalalim at tumahatong sa mabigat na kasalanan. Si David siya kasi Bathsheba. Alam niyo yung story niyan sa 2 Samuel 11. Nagsimula po siya sa tingin lang, nakita niya si Bathsheba naliligo. Na dapat ang isang hari nasa digmaan, pero nagstay siya sa templo. Nakita niya si Bathsheba naliligo, ang gandang babae. Hindi niya napigil yung pagnanasa niya. Yung pag-iimbot, yung simple pag-iimbot lumago. Nauwi sa pangangalun niya, nagkaanak siya dun kay Bathsheba. At kalaunan, pinapatay niya din yung asawa ni Bathsheba. Nauwi sa pagpatay. Ang hari na dapat nagbantay ng bayan ay naging alipin ng sariling pagnanasa. At alam niyo kung ano yung ending ni David. Kung babasahin yung 2 Samuel. Dahil doon, maging yung sa mga kanyang mga anak, nagpatayan na rin. Si Achan sa Joshua chapter 7. Ito yung may sinakop sila, tapos napakayaman ng sinakop nila. Nag-imbot siya ng mga gamit ay pinagbabawal ng Diyos. Sabi ng Lord, lahat na makukuha niyo dun, ibibigay niyo sa akin. Iaalay niyo sa altar. Pero, siguro nasilaw siya, hinago niya. At anong kaparusahan ng kanyang ginawa? Pinatay sila, hindi lang siya, buong sambahayan niya at maging yung mga alaga nilang hayop. Paano sila pinatay? Pinaril lang ba? Pinagbabato hanggang mamatay. Si Judas, yung pangatlo. Sa magkano lang niya pinagkano lang Panginoon? 30 piraso. 30 shekels of silver. Doon lang. Sa ganung halaga, kaya niya ipagpalit ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang lahat po ng malaking kasalanan ay nagsisimula sa maliit na pagnanasa na hindi kayang pigilin. Ang imbot po ang pagnanasa ay parang buto na maliit. Kapag tinanim natin, hinayaan, tutubo ito at magbubunga ng kasalanan mas mabigat at mas mapanganib. Kaya wag po nating maliitin ang pagnanasa sa maling bagay. Ang pag-iimbot ay hindi simpleng kahinaan. Ito ay pintuan na nagbubukas para sa mas malaking kasalanan. Kung hindi natin sisirain ang ugat, sisirain ito ang ating mga buhay. Kita nyo kung anong nagagawa ng simpleng pagnanasa. Tingnan naman natin yung call to contentment. Paano tayo magiging kontento? Una, trust God's provision. Pinagkulang ba tayo ng Panginoon? Sino ba sa atin dito yung pinagkulang ng Lord, di ba? Wala. Sino sa atin hindi nag-almusal kanina? Meron ba? Diba? Kung anong meron po tayo, yun ang ibinigay sa atin ng Diyos para sa panahong ito. Pagtiwala tayo sa Kanyang provision. Philippians 4:19, My God will supply every need of yours according to His riches and glory in Christ Jesus. Pangalawa, be grateful daily. Maging mapagpasalamat tayo sa kung anong meron tayo. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Gratitude kills covetousness. Kapag natuto tayo magpasalamat sa maliit, hindi na tayo maghahangad ng sobra. So, be grateful daily. And pangatlo, set affections on Christ. Hanapin natin yung affection, hanapin natin yung pagiging contentment sa Panginoon Jesucristo.
Sabi ni Paul sa Philippians 4:11 to 13, alam niyo itong verse na to, yung I can do all things through Christ who strengthens me. Ang context po nun na hindi, kasi madalas ginagamit yun ng mga atleta, ginagamit yun may mga pinagdadaanan. Pero ang context po nun is, walang-wala si Pablo pero natuto siya ng pagiging kontento. So kahit wala siya, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa kayamanan man o sa kawalan, kontento siya sa Panginoong Jesucristo. Hindi sa dami ng gamit, kundi sa kasapatan sa ating Panginoon. Hindi ko na po yung sinama dyan, pero kagaya po ng sabi ko kanina, pwedeng positive or negative yung word na coveting. Pero papalitan natin siya para maging positive sa word na deep desire, malalim na pagnanasa. Dapat po magkaroon tayo ng malalim na pagnanasa na makapamuhay tayo ng banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Kung meron po tayong naisin natin na maging kawangis ni Kristo sa lahat ng pagkakataon. Hangarin natin na maging kawangis ng ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. The Gospel Remedy. Panghuli po. So kagaya po ng pag-aaral natin, lahat tayo guilty, walang exempted. Lahat tayo nag-import, nag-inggit, nagnasa. Lahat tayo naghangad ng hindi sa atin. Pero narito pong magandang balita. Si Kristo po, ang ating Panginoon, bagamat siya ang may-ari ng lahat ng langit, nagpakababa siya at nagpakahirap. Hindi niya inimbot ang trono, kundi iniwan niya ito para iligtas tayo. At pangatlo, sa kanyang kamatayan at pagkabuhay, tinubos niya tayo mula sa kasalanan ng pusong hindi kontento. Kaya ang solusyon po sa covetousness ay hindi simpleng discipline or positive thinking, kundi bagong puso na busog sa ating Panginoong Jesucristo. Bilang conclusion po, ang ikasampung utos po ay parang salamin na ipinapakita ang totoong kondisyon ng puso natin. Pwede tayo maging maayos sa panlabas, pero ang tanong, kontento ba tayo sa Diyos? Kung hindi, ibig sabihin nag-iimbot tayo at iyon ang Diyos ang puso natin. Ang panawagan po sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito, ako lang ay sapat na. Contentment in me is enough. Don't crave what belongs. Start muna natin manalangin. Panginoon, salamat sa iyong revelation, salamat sa iyong conviction, Panginoon, sa umagang ito. Andahin na amin po namin, Lord, na lahat kami subject, lahat kami guilty sa area natin. Nagnasa kami ng pagmamayari ng iba. Naghangad kami sa kayamanan ng iba. Hindi kami naging kontento, Lord God. Na hindi naging mainggit kami sa kapatid namin, sa ibang tao, Lord. Kaya nasira yung relasyon namin sa kanila. Marami, Panginoon, maraming area sa buhay namin kung saan dahil sa simpleng pag-iinggit, sa simpleng pagnanasa, nanganak ito, Panginoon, at nagbunga ng malaking pagkakasala. Ganun pa man, salamat sa patuloy mong pagpapaalala sa amin ng iyong buhay na salita. Very timely ang message mo, Lord God. Dahil madalas sa panahon ngayon, Lord God, tinitignan namin yung mga tao bilang masama, pero hindi namin nakita yung sarili namin na maging kami subject din dito, Panginoon. Maging kami naging sakit, maging kami naging buhaya, nagnasa ng hindi sa amin. Although maliit yung amount, Panginoon, pero parehas lang yun, walang pinakaiba yun. Kaya salamat sa pagpapaalala sa amin ng katotohanan ito. Dalangin po namin sa aming pong pag-uwi, sa aming maging sa discussion namin mamaya, pa-address pa rin sa amin, Lord God, kung ano yung dapat namin baguhin sa aming mga sarili. Salamat po sa conviction mo. Salamat sa pangunguna ng Banal na Espiritu sa umagang ito. Patuloy po namin dalangin na kami hindi maging tagapakinig lamang, kundi may pamuhay namin ito. Muli, Lord God, sinusuko namin sa inyo aming mga puso. Bigyan niyo po kami, create in us a new heart, a pure heart, Panginoon, na nagmamahal sa iyong salita, nagmamahal sa iyong katotohanan, Panginoon. Sa ganon, hindi na kami magnasa ng anumang kayamanan, bagay sa mundo o sa ibang tao. Kundi ang naisin namin, makapamuhay kami ng banal, kalugod-lugod at karapat-dapat sa iyong harapan. Maging best representative mo, Lord God, dito sa lupa. Kaya maraming salamat po. Baguhin po ang aming mga buhay sa tanging Panginoon Jesus po ang samang tulad. Para po sa ating discussion po. Ano po ang pinakananais ang puso natin na nagiging hadlang para magtiwala tayo sa Diyos? Ano ang Kayamanan? Sige, pare-pares po tayong sagot dyan. Kapag tinitingnan ng Diyos ang puso natin, makikita ba niya ang kasapatan ni Kristo, puro pagnanasa ng mundo? Yan lang po. Sige po, tayo po ipunta sa groupings. Yung mga nanay po, pag-isahin na lang po. Kasi wala si nanay, si Ate Arnie. Pag-isahin na lang.